Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 2:09 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Mga gabiyanan, Miyerkules ng edisyon kita, Hulyo 22, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mga kabiyanan, sa aton nga mga balita nga patpatod subong nga hapon, mga kabiyanan ng Office of Civil Defense 6 yung pangunahan no ining kapihan sa Bagong Pilipinas, silang resource persons no subong edisyon sang kapihan sa Bagong Pilipinas kag nang dinapit sanday Director Raul Fernandez ang OCD6 kag Ma'am Elisa Banyas ang Chief Operations Section sang OCD. Good ma-discuss ang pila sa mga updates from OCD, mga accomplishments nila no. Kag sa gihapon ang pagpabaskog man mga kabyanan sang disaster resilience. Importante gid ini mga kabyanan kay hindi naton mapagtan ang mga kalamidad nga nagaluntad no diri sa aton sa hindi lang man sa Western Visayas no kundi sa Bugosman nga Pilipinas. Dose minutos makaligid sa takna nga alas 2 sa hapon. Sa Bacolod City mga kabyanan kahapon may bata nga nakuhaan sang ginapatihan sa bubaw. 30 grams. Ang estimated value mga kabyanan naglabot sa 200,000 kahapon. Pero sang ginpaidalom sa laboratory examination sang forensics unit, hindi gali shabu. Negative. Sa shabu mga kabyanan. Balantayan sini kung sino ang may kahimuan sa pagbutang sang duha ka putos nga do tsura niya do illegal nga droga pero do tawas man to bla pero dapat mapasabat man ang mga kabataan nga may kahimuan sini kay hindi nila ulango although para sa ila tripping lang pero ang trauma nga na agyan sang bata hindi basta-basta grade 9 student no sa Bacolod. Pero may nadumduman ko sang una sa St. Vincent Ferrer. May maestra kami nga shadow man tukbuot nga maestra. Hindi ko na paghambalon ng ang year kay kumabalaan nilang year nila ma-identify gid. Imagine mga bato. So mo na no, kumbaga mga bata hindi mo gid malikawan mahimo gid sa mga hindi manami mga kadungulan. Pero ariya, hindi gid niya matulon nga klase kalangulango kay ti posible mapreso ang bata. Galing kay ti na hindi makita mo bala sus hindi niya langulango kay ti mapreso ka. Kay ti pwede ka man pasakaan sang kaso kay ti illegal nga droga ina.
Di mayo man kay right after sang natabo ang insidente ginpaidalom sa examination na tukiban nga ti hindi gali ato shabu. Te ang dalagan sang investigasyon sini lagson or hibaloon sang kapulisan kung sino ang nagbutang. Grabe, no? Sang una, subong level up man ang mga kabataan sa mga ginahimo nila nga kadungulan pero dapat ni ina pagpamarisan, hindi na dapat pagsundon. Dapat kita mismo nga ginikanan, ginaistorya naton kadadlaw ang aton mga bata. Napamangkot nyo man balang kabataan nyo, kamusta ang adlaw nyo? Naghatag ka bala quality time bisan utang tabi less than 1 hour sa imo bata sa bilog nga adlaw. Nakapangamusta ka sa iya, kamusta ang adlaw niya, kamusta ang pag-eskwela niya. Kay ang mga bata balang may quality time sa ilang ginikanan. Nagapati ako nga lain man ang pundasyon balang nga ma-build mo sa kada adlaw nga mahatag ikaw sang quality time sa imo nga bata. Kaysa sa hatag ka lang da, provide ka lang da sang mga kinahanglan, tapos pitik sinta siya, huwag ka nakabalo, lain na gilang ginapanghimo sang bata mo. So, dako nga bagay nga kita mismo ginikanan, gina-guide gid naton every day ang aton nga kabataan. This time, magakuha kita sang report mga kabyanan. Mga kabinan, sa Hulyo 27, kalimang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos, ano ang gusto batian sang mga Ilonggo sa sona ni President Bongbong Marcos? Kuwaunta ang report ni Jenel Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nel? Paul, lapit na lang ang State of the Nation address ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Kaga usually ang aton sining makautura nagabantay gid sa mga bukang bibig sa aton sining nga presidente magluwas sa mga dalagko nga mga national nga mga programs kag mga proyekto. Kita diri sa Western Visayas specific gid ang aton sini nga mga Ilonggo nga nagabantay anong ila sini gusto mabatian, anong mga big ticket projects nga balantayan diri sa aton siniya sa may Western Visayas nga malakip abi sa mga prioridad sa aton siniya nga national government. Nagkadto kita kagina sa may Parola Wharf kay nadumduman wala nato ang ining isa sa dako nga proyekto kini ginabantayan sa mga Ilonggo ang ining Panay Guimaras Negros Bridge nga ti ang aton siniya nga DepDev o kunang NEDA sang una kaupod sa Department of Public Works and Highways gin-confirm nga sa nagligad nga mga tinuig almost complete na ang detailed engineering design ang ginaya paabot na lang gid sini kung sano ang exact time pero ang isa sa mga dapat nga hibaluon is ang completion sang DED nga niyo kung detailed engineering design nga tama naman ka vital kag proseso bag-o ang pag-allocate sang pondo kag pag-identify sa mga materials nga kinahanglanon. Si Manong Rodolfo Pedroso, 72 anyos na ini kag isa ka tricycle driver Paul ti dira gabiyahe sa Ortiz, Parola. Lauman niya nga sa Lunes may update kung malakip abi sa iga sambit sa aton sining presidente ang update sa sining Panay Guimaras Negros Bridge nga suno sa iya nga once nga mangin katumanan ini amo ining isa sa kadako nga proyekto nga makapabag-o gid sang economic activities sang tatlo ka mga probinsya ining Panay Guimaras Negros once nga mangin konektado. Pamatian aton interview kay Manong Rodolfo Pedroso sang Barangay Ortiz City proper sa iya siniya nga ginalauman nga mabatian sa naghilapit nga State of the Nation address sang presidente. So, anong masasabi mo sa proposed project na Panay Guimaras Negros Bridge? Paano makatutulong yan sa inyo? Malaking tulong yan kasi sa mga tinambawa kung may
mga masamang panahon dito sa Kuan, sa Iloilo. Yung mga taga Guimaras hindi makapunta dito sa Iloilo, ito kanina hindi makapunta sa Guimaras. Mas mabuti nga yung meron tayong tulay dyan, kahit na may masamang panahon makapunta tayo doon sa kabila. Anong pakiusap nyo sa ating gobyerno na in charge sa construction, lalo na sa ating presidente? Sana matuloy na yung project na tulay na yan para maraming matulungan dyan sa amin dito sa Guimaras, Iloilo. Nabatian si Manong Rodolfo Pedroso, no, ang isa sa mga pumuluyo diri sa may syudad sang Iloilo, kag ginabantayan niya gid no ining update kung anong estado sang Panay Guimaras Negros Bridge. Kag damo pa gid sa mga balantayan naton nga mga topiko nga posible iga-mention sa aton sining presidente sa maabot ya nga July 27, Lunes nga adlaw, Paul. Raming kiti hopeful si tatay no nga ti makaytayana kag ti nakita niya man ang benefit in kaso nga matigayon na ini. Sa pihak nga bahin, Paul, ang aton sining nga Department of Energy naghatag sang pahayag may kaangtanan sa ila sini natalana nga installation sa mga battery storages sa probinsya sang o kung sa may Panay, sa Negros, Cebu kag Bohol. Ini ginkumpirma ni DOE Secretary Sharon Garin ang katuyuan sini nga mag-survey backup ang ining mga storages pananglit nga maka-experiensya sang yellow kag red alert status ang aton sini nga grid kay kung matandaan nimo sa nagdigad nga semana daw na eksperyensyahan naman liwat ining rotational brownout no diri sa may area sang Visayas. Ang matuod nga estado suno sa Department of Energy nga ang Visayas kaya mismo ginakulang sa supply sang enerhiya. Amo na ang ginatingwaan subong nga mabackupan sa aton sa Department of Energy but silingon ang mga planta sa bilog nga Visayas hindi enough ang iya nga supply pananglit nga mag-reach sa peak sang demand sang kuryente. Kay ang isa gali sa rason sini Paul kay ang DOE daw naggalaom na sila sa ila sini monitoring kasi daw tingulan naman subong hindi naman tigilinit. Okay. So daw wala ma-anticipate nga sa subong nga Hulyo may tion nga grabe ang init kag naga-peak ang demand sang enerhiya. Tiyang tendency kung kulang ang enerhiya sa Visayas, naga-import ang Visayas sang enerhiya halin sa Luzon kag Mindanao kag among i-distribute diri. Ti ang backup battery ang ining 50 megawatt sa apat ka mga probinsya, ti mga 200 megawatt ini nga storage able to store sang enerhiya nga magaserbi ni siya do power bank siya sang Visayas Okay. pananglit nga mag yellow kag red category. Ti ang long term diri nga mga plano sa Department of Energy amo ang pagdugang sang mga power producers pagid no pero long term ini di ni overnight ng installation kay it will take time so no kay Secretary Garin a year to 2028, 2029 and 2030 ang ining mga plano, mga proposals ang dalag ko ang mga power producers o kung power producers nga maga-invest abi no diri sa may Visayas. For now, naga-depend ang aton sining Department of Energy sa pila ka mga investment subong nga nagabulig augment sa aton sining kinahanglanon nga enerhiya, solar energy kag hydroelectric nga source no sang supply ti dira masulod man ang aton sining Halaor Mega Dam. Amoy na ang mga dugang nga mga-generate sang power sa kabilog sang Kabisayan para nga mangin stable gawa no ang aton siniya nga supply sang enerhiya sa Visayas kay ginakulang gid man kita no sang supply diri sa may Visayas. Tini kuan lang ini no backup plan short term santo sa mando sa aton sini nga presidente kay gusto ni Presidente Marcos no kay Secretary Garin nga ma-address ini gilayon ang rotational brownout nga aton nga na-experiencehan kundi damo sang announcement kasi ang NGCP nga muni may red alert may ara kita sing power o kon rotational brownout sa grid kasubong sina nga sitwasyon Paul. Well, namin gid ini no, ati ginatagaan gid ini sang priority sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos. Iti bala no manil kulang sang pangabuhi kon way sang kuryente amo na nga
dapat ano ini kumbaga masiling tablang ati ano gid necesidad gid niya hindi na niya nga kung wala sang kuryente okay lang necesidad gid ni sa tagsa ka balay. Kag obvious gid no ang Western Visayas isa sa mga dako gid ang demand subong no kag daw ang anticipation bla versus sa need kag demand sang supply sang enerhiya ang mga investor ta naga-demand gid gusto gid nila sang dako nga reserba kumbaga sang enerhiya sa pagkadungan man sa pag-put up sang ila sini nga mga investments kag ina nga need dapat nga futuristic gid ang aton sini nga gobyerno ang Department of Energy kag ang ginahimo nila subong is gina-strengthen nila ang consultation kaupod sang Regional Development Council nga ginatapuan sa aton sini nga mga governors no diri sa may Western Visayas kag sa Visayas para maistoryahan ang stable nga supply kay bal-an naton nga ang Western Visayas ti ang Iloilo City ari diri ang Boracay ari diri so kinahanglan ang pag-istoryahanay para nga mapasiguro gid ang stable nga supply sang aton sini nga enerhiya diri sa may Western Visayas. Nel madamo gid nga salamat. Amo ni madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madamo nga salamat Janelle Baclay sa report sa sining ginapaabot sang mga pumuluyo sa State of the Nation address ni President Bongbong Marcos kag ang rotational brownout nga gina-experiensyahan no diri sa aton sa Western Visayas ginapatutukan man ni President Bongbong Marcos. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 26 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon magahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Mahiya naman kayo. Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng Ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Ayos, very good. Ang pinakagusto ko doon yung mga punong magagakin. Kung walang puno, walang paglalakad. Hindi talaga siya masosolve sa kalsada lang. Ma'am will support you kasi gano'n na rin yung we have to change that mindset talaga eh. Yung active mobility. Mula lunch, sobrang init na dito. Mahirap pag naglalakad dito. Halos walang masisilungan. Mga tao ayaw maglakad kasi talagang walang maayos na sidewalk. Nung pinakita ko kay BBM po yung plano nyo, tuwan-tuwa siya. Kung makikita nyo yung vision niya, yung MT Villanueva pilot, full support yung national government dun sa vision ni Mayor Lenny Fornagas. Very excited kami. Malapit na tayong mag-start dito sa MT Villanueva sidewalk and the active transport project natin with the city of Naga. Nakamark na natin yung mga puno. And ito, yan, street lights na tayo, nakamark na tayo. Sa ito yung lay-by, no? Yeah, pweto na tayo. Ganda naman ng wires. Ang linis nun. Towards the end of this year, magkakatotoo na yan. Hindi na lang picture yan. Sana maging proof of concept din siya for the rest of the major thoroughfares in Naga and hopefully And the country. entire country. 28 minutos makaligad sa takna ang alas 2 sa hapon para ka mong nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. This time pamatian nato no ang presentation sa Office of Civil Defense sa mga nalabot nila kag pila ka mga updates man sa mga ginahimo no sa Office of Civil Defense sa gihapon no para nga pabaskugon ang disaster response kag ang ano man pag hatag man sang dugang pagid nga ihibalo sa aton nga mga kauturan pinagi sa nagkalain-lain nga trainings. Aton pamatian si Director Raul Fernandez sang OCD kag si Ma'am Attorney Melissa Banyas ang Chief sang Operations Section sang Office of Civil Defense 6. Our continuing commitment
to strengthen disaster resilience across all provinces, cities, municipalities in the region. Guided by the principle, sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. OCD Region 6 remains focused on protecting lives, reducing disaster risk, and ensuring faster, safer, and more coordinated response and recovery efforts. We received 53 local DRRM plans, supported 124 LGUs through the Gawad Kalasag program, and conducted 19 OCD-funded trainings. Through our technical assistance activities, we reached 2,293 participants, including DRRM officers, responders, volunteers, and local officials. We also managed 30 disaster response operations, conducted 11 pre-disaster risk assessment meetings, and served 41 requests for family, food and non-food items. On the rehabilitation side, we evaluated 133 project requests and monitored 15 ongoing DRRMF-funded projects. Finally, the RDRRMC approved 32 regional resolutions demonstrating active policy and coordination mechanisms throughout the year. Under disaster prevention and mitigation, we focused on policy support, recognition programs, and regional coordination. We reviewed 53 local DRRM plans and provided technical assistance to the province of Iloilo, while also conducting regional reviews for all provinces and Iloilo City. For Gawad Kalasag, 124 local government units out of 129 participated, with 11 special award entries, and all regional validation were completed. As the Secretariat of the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, OCD Region 6 facilitated 4 full council meetings, 2 special council meetings, 4 technical working group meetings, and the approval of 32 regional resolutions. These efforts help ensure that local governments have updated plans, stronger governance, and better coordination mechanisms. So this slide shows the regional participation in Gawad Kalasag 2025. Iloilo recorded 37 entries, followed by Negros Occidental with 28. Aklan, Antique, Capiz, and Guimaras also demonstrated strong participation, bringing the regional total to 124 local government units. The high level of participation indicates that local governments are increasingly investing in disaster resilience and are willing to benchmark their programs against national standards. Preparedness remains one of our core priorities. In 2025, OCD Region 6 conducted 19 OCD-funded trainings covering incident command system, emergency operations, camp coordination, search and rescue, and other specialized DRRM courses. We also reached 2,293 participants through technical assistance and capacity building activities. These interventions strengthened the operational readiness of local responders, volunteers, and DRRM councils in Western Visayas. Beyond classroom training, we also conducted quarterly nationwide simultaneous earthquake drills to promote public awareness and institutional preparedness. Another major activity was the successful conduct of the second Regional Rescue Olympics, which provided a venue for responders from different provinces and agencies to demonstrate and enhance their rescue skills, teamwork, and interoperability. Another major activity was the successful conduct of the second Regional Rescue Olympics, which provided a venue for responders from different provinces and agencies to demonstrate and enhance their rescue skills, teamwork, and interoperability. These activities help build a culture of preparedness, not only among responders, but also among schools and offices. For disaster response, OCD Region 6 handled 30 response operations during the year. We conducted
11 pre-disaster risk assessment meetings and served 41 requests for family food and non-food items. Through the combined efforts of national agencies, local governments, and humanitarian partners, nearly 100 million pesos worth of assistance was delivered to disaster-affected communities in Western Visayas. This reflects the importance of pre-positioning, coordination, and timely mobilization of resources. One of the major operations in 2025 was the Canlaon response, which we continued until late last year. OCD Region 6 coordinated with local governments, response clusters, and national agencies to support affected communities through evacuation management, relief operations, and ongoing monitoring of volcanic activity. The operation highlighted the value of unified command, continuous risk assessment, and close coordination with scientific agencies and local authorities. Throughout the year, the region also responded to several tropical cyclone events. Our actions included activation of emergency operation centers, dissemination of warnings, conduct of PDRA meetings, pre-positioning and distribution of welfare goods, and coordination with provincial and municipal DRRM offices. These measures contributed to more organized preparedness and response efforts across vulnerable areas. OCD Region 6 also provided support to ASEAN-related meetings hosted in the region. These included emergency preparedness and coordination arrangements, incident management support, and interagency security and contingency planning as the lead agency for STG emergency preparedness and response. Hosting international events allowed us to demonstrate the region's capability in emergency coordination and disaster preparedness at an international level. Under rehabilitation and recovery, we evaluated 133 NDRRMF project request, and monitored 15 infrastructure projects. We strengthened our project validation and monitoring teams and enhanced coordination with LGUs and national agencies. The slide also shows the streamlined process from request, validation, recommendation, monitoring, and completion, which helps ensure that rehabilitation projects are implemented officially, efficiently, and with proper oversight. The projects we monitored included hanging footbridges, box culverts, seawalls, revetments, farm-to-market roads, and evacuation centers. These infrastructure projects are designed to be safer, stronger, and more resilient, helping communities recover while reducing future disaster risk. This slide presents actual rehabilitation projects monitored by OCD Region 6. Site inspections and validation activities were conducted regularly to ensure that projects complied with approved plans, technical standards, and implementation timelines. Our monitoring teams also work closely with LGUs to address issues encountered during project implementation. Internally, OCD Region 6 continued to strengthen its organizational systems. We successfully passed both the Stage 1 and Stage 2 audits for our ISO 9001-2015 Quality Management System. This means that quality management processes have been institutionalized across the organization, leading to improved efficiency, accountability, and service delivery in all divisions. As we move forward, OCD Region 6 continues to lead activities for National Disaster Resilience Month. These activities aim to increase public awareness, promote community participation, and strengthen partnerships among government agencies, civil society organizations, the private sector, and educational institutions. As shown are the upcoming activities for the Regional Rescue Olympics in Antique from July 25 to 2029 this year. No less than the Civil Defense Administrator, under Secretary Harold Cabreros, will grace the activities. This event will further enhance the competencies,
of responders in areas such as search and rescue, emergency medical response, and incident management. More importantly, it promotes interoperability and camaraderie among response teams across Western Visayas. As shown are the previous Rescue Olympics in 2024 and 2025 held in Bago City, Negros Occidental, and Pututan, Iloilo, respectively. In anticipation of El Nino, OCD Region 6 activated Task Force El Nino and facilitated the submission of the Regional El Nino Action Plan. We also conducted the PDRA scenario building activities to assess possible impacts on water supply, agriculture, energy, health, and other sectors. Early planning allows agencies and LGUs to implement mitigation measures before severe impacts. Another important initiative was the conduct of climate forums in higher educational institutions. These forums engage students, faculty members, and researchers in discussions on climate risk, adaptation, and disaster resilience. By involving the academic community, we encourage evidence-based solutions and strengthen the role of research and innovation in DRRM. Looking ahead, OCD Region 6 will focus on 7 strategic priorities. Number 1 is to promote climate and disaster resilience across all sectors. Enhance community preparedness through capacity building and public education. Strengthen multi-sectoral collaboration. Conduct simultaneous exercises and contingency planning. Accelerate rehabilitation initiatives. Improve early warning and emergency communications. And strengthen volunteerism through the National Service Reserve Corps, or the NSRC. These priorities will guide our programs, investments, and partnerships in the coming year as we continue building resilient communities throughout Western Visayas. In closing, we thank all our partners, local government units, national government agencies, uniformed services, volunteers, civil society organizations, private sector partners, and the media for your continued support. The accomplishments presented today are the result of our collective efforts. On behalf of the Office of Civil Defense Region 6, kaya sa tuwing wala pong naiiwanan, walang maiiwan. Ito ba yung mga plans nila, sir, ng previous El Nino? I-reactivate lang ba nila or ano mangyayari? I-go over ba nila yun, sir, and may mga changes ho ba yun? Yeah, sa ngayon hindi pa ho natin maano yan, no? Kaya nga po pinapasubmit natin sila ng kanilang ang kanilang agency action plan. And then we will discuss those projects po kung ano yung ano. But I assume na continuation lang ho yun ng kanilang ano, no? Kasi nga may na ano naman yung yung meron naman tayong forecast, no, for this natural anomaly. Thank you, sir. Thank you po. Thank you very much, Ma'am Pearl. Thank you, Art. Iloilo. Director, tanong ko lang po na mention nyo regarding sa mga Olympics. Hindi naman po natin gusto na may mangyari dito sa atin na lindol at kahit anumang calamities. Pero gaano ba ka-prepared ang OCD6 when it comes sa mga ganitong pangyayari? Ano po yung mga equipments or di kaya resources na naandyan sa OCD na pwede natin gamitin? Yeah, Thank you. Thank you, Miss Angel, for that question. In terms of the equipment, OCD6 invested po, no? Nagbumili na ho tayo ng mga CSR equipment, no? I think that's good for 3 teams yata. Pero may mga kulang-kulang pa lang. And yet we are continuing, no, procuring, for those lacking equipment. And based na rin po sa mga natin inventory ng mga capabilities of different local government units, meron na ho rin silang mga ganong klaseng equipment. But the only thing is we still lack yung mga skilled responders to conduct those and operations. So far kasi yung na-train pa lang ho natin dito, no, yung municipality of Pavia, no, and the province of Antique.
no? So yun po yung ating and San Jose, no? Sa San Jose of Antique. And then yun pala yung natitrain natin. However, may mga existing mga USR teams na tayo. Si Iloilo City, meron na siya. And I think sa Aklan, si Oton, they also have their search and rescue equipment. We just want to make sure na they operate in yung according to the standard, no, na ng INSARAG natin. So this before the year ends, meron ho tayong I think this will be siguro conducted sometime in October na another CSSR training. No, we requested especially for that kasi nga masyadong mahal yung na yan, yung klase na dahil highly technical siya, and then ginagamit natin dyan mga specialized equipment. So magkakanta ulit tayo ng training. So ano po yan, continuous po yun, no? So yun lang, medyo pa tayo, we are still catching up. Kailangan ho nating magparami pa nung Kaya nga we keep on encouraging our local government units to invest, no, sa natin, mga search and rescue equipment and training, no, capacity building ng kanila po mga responders. Okay. Sir, And this sa rescue operations, kasi we have different kinds, no. We have the WASAR, yung water search and rescue, which I think na tayo na we are already expert on that, no, kasi nga marami na tayong dyan. We have the MOSAR, no, yung mountain search and rescue, and then we have this CSSR, no, yung collapse structure search and rescue. For collapse search and rescue, yung nasabi ko, kailangan pa nating mag-train, no, kasi hindi lang siya basta-basta. okay, every training po or mga okay lang malaman, yung budget na ina-allot po. 3 million. Ilan po? 3 million. Every training po? Yeah, or per quarter na yan? Yeah, for just for one training. Okay. Kaya ganyan ganyan kamahal yung training na yan kasi they will be investing on the specialized natin, and they will be simulating yung mga collapse structures. So you have to construct yung mga mock collapse structure natin, and hindi lang basta-basta mga kailangan kasi natin na yung yung standard ng building, no, yung hardness ng mga concretes, so yung mga kakapal ng mga rebars natin, so natin lahat yun. So mga 14 days yung yung training na yan. Yes, kaya maraming mga local government units yung hindi sila maka-afford. That is why we initiated na kami yung magkakandak, no. I requested for that para ma-train natin yung yung ating mga responders. And to add, no, kung gusto ko rin ito dahil isa sa mga risk natin diyan is we keep on training our people, and yet kapag minsan nagkakataon na kapag nag-change ng administration, nawawala sila. So we are investing for these people. That is why we make sure na whoever we train for this highly specialized training, they stayed in DRRM assignments. Ang batian, no, si Director Raul Fernandez ng Office of Civil Defense. Mati ginaduso gid ang ining mga training sa collapse structure search and rescue. Inabangod mga kabyanan nga hindi naton bala mapaktan kung may mga kalamidad or may mga insidente nga matabo taas nga daan ang mga structures, most especially diri sa aton sa Iloilo City. So kinahanglan gid nga may may mga skilled kita nga mga responders in kaso nga may matabo nga mga insidente. 48 minutos makaligat sa takta, alas 2 sa hapon magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes.
Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories at the same time creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. 49 minutos makaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Padayon kamo nga nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Mga kabinan, may kang tanan no sa sining na kumpiska sa bata kahapon sa isa ka eskwelahan. Luyag naton makakuha sang pila ka mga updates sa bahin sang Bacolod City Police Office. Makaupod ta sa piyak nga linya si Colonel Eugene Rebadomia, ang City Director sang BCPO. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon, sir. Aha. Sir, luyag naton may baluan ang results sang laboratory examination no sa sining nakumpiska sa bata, sir, dira sa bahin sang Banago, Bacolod. Bali sir, nag-negative ang results sa panin hydrochloride or siya po sir, based in submit natin dito sa 5 labs na nakuha sa ang surrender sa aton kahanit concept na nakuha natin sa sa mga securities ang school, sir. Okay. Sir, ano ang mangindalagan sa karon sang investigasyon, sir? Kiti natukiban hindi gali na siya buto ang nakuha sa bata. Ano ang mangin focus sang investigation, sir, sang aton nga kapulisan? Bali sir, bali ang natabo sa tuwabi, sir, kundi ang items was confiscated by sa security nila, sir. Okay. Tapos then, I think it's about pastod sang hukto or mga 1 o'clock sang hapon. Dinagtawag siya sa ato sa police station about 4 o'clock in afternoon. Turnover nila ang accordingly nakuha nila sa bata as a learner nato gali. So as a matter of SOP, gin-inventory nato ng items, allegedly, suspectedly nga illegal nga drugs daw. Okay. So atong SOP sa ginaobra is once ang confiscated or seized na mga items natin sa any operation or surrendered man niya suspected drugs, gina-turn over na tayo natin sa crime lab for forensic examination para makuha natin kung ma-determine kung tuugid pala o kung hindi ang nakuha sa mga items. Amo to gani sa sang jury sa time nga ginakuha to, gina-interview ako sa amo to nga adlaw sang gabi. Kamal ko is we'll be just waiting for the result of forensic investigation on examination rather kung ano to siya ang nakuha ang items kung drugs pala o kung hindi para makapasaka kita sa tamang kaso. Considering yung surrender na to sa aton sang security upod ang bata. Okay. Sir, ang security guard no, based sa pag-imbestigar man, ano may nakuha siya nga tip ginag-conduct ina siya sang inspeksyon dito sa eskwelahan? Bali according sa statements ng security guard, based investigation sa ato niya Station 3, sir, nga may isa kuno ka bata naghambal sa security guard yung itudlo to nga mo na lang ang ato niya biktima, gina-consider ta na siya subong nga biktima na hindi na siya suspect kay nag-negative. Nga may dala siya kuno nga armas. Amo nang initial nga ginambal ko na sa guard sa school. Okay. So ginabara sa guard sa school is freeze nila, lantaw nila ko nanonood. So amo tong nakuha nila nga items sa sulod. Then after a few hours siguro nagkadakan school sa investigation kung anong dapat ubrawan kay sa school na tabo. Hindi man siya police operation. So nagtawag sila sa aton kapulisan for the proper turnover ang inventory sa items na nakita para ma-determine kung totoo din siya nga illegal drugs. Okay. Amo nato niya SOP. Okay. Pero sir, ang luyag naton may baluan na identify or natumod, sir, kung sino ang nagbutang abi? Kay I believe do kung kita maglantaw do gintrepingan ng bata. Di nato ma-determine kung sino ang nagbutang. Okay. Pero according sa gagawa ang investigation sa school, but daw nakilala naman nila to kung sino ang nagtudlo sa security guard para pa-inspect ang fellow learner niya. Okay. I believe, sir, ang bata ngani do na trauma, sir, ano ang mga intervention nga paghimuon sa aton kapulisan sini?
Bali, sir, kung di pagkatapos ato, sir, sang gin-turn over siya sa amo sang school. Gin-turn over, considering kay minor ang learner naton, sir. Gin-turn over man na nato siya after proper documentation. Gin-turn over siya naton sa CSWD. Okay. So, it will be, the CSWD will be releasing sang learner nato, no? Then, probably they will be conducting debriefing, psychological debriefing regarding sa kwan. May mga intervention man na siya ginawa to include siguro sa school kung anong ilang ako. So considering nga sila nag-turnover sa amon, hindi siya be normal police operation. Yes, sir. Yes, sir. Pero sir, ang luyag naton may baluan, may liability ayhan ang bata abi nga nagbutang abi sang amo to nga ngati hindi man ganito siya buong bagado sa school, sir. May liability ayhan based abi sa aton nga paglantaw, sir. Considering nga mga minors na tanan, sir, no? Isa nang ginakuha naton. Depende siguro sa school na, sir. Ang kuha na sa school ang mag-determine sila. Kasi sila man nag-conduct ng investigation kung whatever the penalty nga is isang or I don't know kung may penalty or sanction sa school or ipatawag ang ilang agitikanan. It's up to the school. Okay. Lastly, Colonel Eugene Rebadomia, sir, ang imo mensahe panawagan sa publiko. The same man gyapon, sir, no? Ang ato niya panawagan. Number one, kung any problem na ma-encounter naton, suspicious nga mga butang, ginakampi natin ang ginatawag natin nga safe NIR, magtawag tayo sa 911, no? Okay. Pang-duwa, sir, siguro sa mga guardians, mga parents natin, i-orient natin, isoryahan natin ng mga learners natin, hindi mag-trip-trip sa mga fellow learners natin. Mm-hmm. No, kay makakosya ang emotional kag mental stress. Tawag dire stress siguro. Oo, kag phobia. At the same time phobia. Just like what happened sa school dito sa Panukoy, may nagkuha niya bomb threat. So siya kadelikado. So ga-appeal kita sa ato niya kasi Manua ka syudad sa Bacolod niya i-orient nato mga kakilala, anak, kung sino pa mga parente nato niya, hindi nato ni pag-ubrang. Kaya hindi na siya namin pangalan, ginampangapangan na nila ang mga kwan. Para sa na, tripping, kung tripping man ang natabo. Makakos kita sang kwan, sang emotional kwan sa ato niya mga estudyante. Naton din sa mga estudyante, tungkol siguro sa mga sa faculty nato niya, so hindi siya namin pamatian. Okay. With this, Madam Ogid, salamat Colonel Eugene Rebadomia, City Director sa Bacolod City Police Office sa Tiempo ginatagbo, sir, sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Yes, sir. God bless sa atong tanang-tanang, sir. Mapuhay ka mo. Thank you, sir. Buti mga kabiyanan, Colonel Eugene Rebadomia, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Depende na sa eskwelahan, no? Kung ano ang mangin sanction nga ipatuma nila. Pero hindi gidya lang ulango, no? May isa pagit no nga may bomb threat pagit gani, bo kadamo gidya sa mga nagakalanabo, no? Dapat ang mga ginikanan gid ang nakita naton sini nga dapat maghatag kamo sang oras sa inyong kabataan. Way kamo kabalo basi may mga ginaproblema ng mga kabataan nyo bala. Ang iba naga-rebelde, nagapadungol, nagakuha lang bala sang atensyon. Tiyang iban, may iban mga kabataan nga tiway na sang ginikanan, pero hindi man ina rason para nga magubra ikaw sa mga amo sini nga mga ulubrahon kay hindi nilang ulango. Makahatag ikaw sang kakugmat, pagkabalaka, imaginable ang trauma. Ang parents sini sang bata sigurado mangaking giniya. Bisan ako personally, ako tatay man kita. Sa skuhan bata ko sang amo na, hindi man basta-basta ang kaakig nga mahimo ko sina. Itungod ang bata ko tatap ko ina halin sang ginbunag ina hasta sa nag-eskwela na tapos sa skuhan lang, di ba? Kung sino man ang mga naghimo sang pangsasko nga na, dapat matagaan gidya sang sang sanksyon. Dapat tagaan gid sang penalidad sang eskwelahan kiti na mention ni Colonel Rebadomia nga minor ini sila pero ang eskwelahan naghimo man sang investigasyon kag hopefully matumod ina sang eskwelahan. Ang akon nga paglantaw dira, ang bata nga nagtip sa security guard, for sure dako ang tsansa nga may ihibalo siya sa natabo. Way kita naghambal nga siya, dako ang tsansa nga siya mismo may ihibalo sa natabo.
Di ba? Kaya siya ang naghambal, di ba? Ang hambal is, according kay Colonel, nga may nagtip sa security guard nga may armas ang bata nga na. Di ba? Armas, hindi kontrabando ang ginhambal. Subot silingon, may hibalogit ang bata nga nagtip. Di ba? Kaya tiway man makahibalo ang security guard kung wala siya maghatag sang tip. So, dira, hopefully, madalagan ng investigasyon and we hope nga matagaan gid sang sanksyon. Kaya para sa akon, naluoy ako sa bata nga gin custody siya sang CSWD although wala siya gin preso, no? Kasi minor de edad siya, pero feeling balang gin pato-patuan ka. Kay kita mismo mga kabyanan, makapila man ka beses ang bata-bata pa kita, napato-patuan kita kag nainsindihan ta ang eksperyensya sina. Amo na nga dapat mapasabat gida ang may kahimuan sa sining insidente. Droga pangadaan, di ba? Radyo Pilipinas. Grabe ning trauma sa bata. Sa totoo lang, amo na nga dapat mapasabat gid. Kung sino ning mga bata nga ni mandam gi kamo kay kigan ni kamo hindi lang guro akig laban-laban may suspension pa guro na sa eskwelahan. For sure ang parents sang bata sang biktima subong naakig na ni sa natabo. Trauma ang sa nasiling ni Colonel Rebadomi ang emotional kag mental stress hindi basta-basta. Kay nagapanugyan gid ang BCPO nga tani mangin responsable kita no sa mga ginahimo naton sa aton nga eskwelahan kag sa aton nga komunidad. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 3 sa hapon. Ang iban pagit nga mga balita patpato na to sa masunod nga edisyon sa programa Bantay Banwa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international